Bumagsak na nga ang presyo ng kopra dito sa amin, kaya naman ibebenta na lang namin ito ng buo o tinatawag na binuok dito sa amin. Umakyat rin kami sa puno ng pili at naghanap ng hinog na langka kaso yung nahanap namin ay ahas. Nagluto rin ako ng kusidong isda at ang ginawa kong pampaasim ay ang prutas na katmon. Habang paakyat nga kami sa bundok, nadaanan kaming puno ng katmon at napansin namin na mayroon itong bunga kaya naman pinuntahan namin. Sakto naman nga kasi may dala kaming isda na pwedeng sabawan para sa aming pananghalian mamaya. Halata naman nga na walang pumapansin ito kasi nagsiraglagan lang ang mga bunga. Pinulot ko nga yung iba na pwede pang mapakinabangan. Mabuti nga mababa lang ang puno nito at naaabot pa ng kamay namin ang mga bunga. Wala nga kaming dalang lagayan kaya sa damit ko na lang inilagay. Nakarating na nga kami dito sa bukid at nakapag-harvest na sila ng nyog pero hindi pa naman tapos kasi nakakalahati pa lang naman. Nauna nga talaga pumunta dito sila mama at papa kasi pumunta pa kami kanina sa bayan para bumili ng pang-ulam namin ngayon. Pagkatapos namin magpahinga ng konti, namulot na ako ng unlong para panggatong sa pagluluto. Ang kapatid ko naman ay inisikaso na itong mga katmo na gagawin naming pampaasim doon sa nabili naming isda kanina sa bayan. Napakasarap nga nitong katmo pampaasim sa mga niluto o di kaya naman kainin lang ng hilaw at isawsaw sa asin. Sa inyong lugar po ba, ano po ang tawag nitong prutas? May isa bang ang ganito na tinatawag dito sa amin na palali. Ang pagkakaiba nila ay mas malaki yung palali sa katmon. Nagpakulo na nga pala ako ng tubig kasamang mga sangkap at nang kumulo na nga inilagay ko na itong mga isda at ang kilala ko lang dito ay ang lapu-lapu. Iba-ibang klase kasi ng isda ang binili ko kasi sabi ng tendera ay lahat yun masarap gawing kusido kaya naman para hindi maguluhan ay kumuha ko ng tigi isang piraso. Kumulo na nga ulit kaya naman inilagay ko ng mga hiniwang katmon at ang mga gulay na pechay kasi malapit ko na itong hanguin. Bago nga pala kami dumating kanina ay nakapagsaing na sila mama ng kanin kaya naman maya-maya ay pwede na kaming kumain. Maaga pa naman nga para sa pananghalian kaya naman naglibot-libot muna kami dito sa mga pinya para maghanap ng hinog para mayroon kaming panghimagas mamaya. Tuwang-tuwa nga dito ang kapatid ko may pasayaw-sayaw pa nang makakita ng hinog. Ang tawag nga pala dito sa pinya ay pormosa. Ang palatandaan kapag hinog na ay kapag kulubot na yung puno o tangkay nitong bunga ng pinya. Nahirapan nga ako dyan sa pagpitas kasi simula sa puno ng mga dahon nito ay puro tinik. Hindi katulad ng native na pinya na halos nasa dulo lang ng dahon ang mga tinik. Matinik nga ang pinyang ito pero pagdating naman sa lasa kahit ilaw pa ay matamis. Dalawa nga pala yung nakuha naming pormosa na pinya pero isa lang yung babalatan namin kasi mayroon kaming dalang isang native na pinya mula sa bahay. Mag-aalas 11 na nga ito kaya naman naghanda na kami para kumain ng pananghalian. Inislice ko lang itong mga pinya sa dahon ng anahaw. Hindi naman nga kami magkakasya doon sa kubo kaya naman dito na lang kami kakain sa ilalim ng puno ng pili kasi napaka-presko dito ng hangin. Nagsandok na nga rin ako dyan kaya naman kain po tayo. Thank you Lord sa blessing. Sobrang sarap nga ng kain namin dyan at higop ng sabaw na maasim tapos may matamis pa na pinya na panghimagas. Pagkatapos namin mananghalian ay nagpatuloy na rin sa pag-harvest ng nyog habang ang kapatid ko naman na lalaki ang tagabalat. Ang bayaw ko naman ang taga-tipon, si mama ang tagadala ng sipong at si papa naman ang tagahakot. At kami naman ang kapatid ko ay aakit sa puno ng pili para manguha ng hinog nito na dadalhin namin sa bahay. Kaya naman abangan nyo po ang part 2. Salamat po sa panonood!